Tagal na naman magandang buhay. Magandang buhay sa inyo, magandang birthday. Kailangan ako'y hindi Basta tayo makabalik. Kagigising ko lang. Dahil kung Alas meron 10 na naman ako Part mo ng na. kontrata. First tip. First tip sa second floor. Ito yung main nila na ang pamilya. nagtatambay sila sa sala. Maraming araw Simple lang. at gabi Part mo na na ako. ako umiyak. Ba't mo na ako? Namimiss ko na ang pamilya Hindi ako nahihintay ko sa bahay ko. anak. Hindi ko na subaybayan ng paglaki nila. Habang ako'y nag-aalaga ng ibang bata. Sobrang sa... Huwag na huwag mong ikaya na ikaw ay isang katulong dito sa ibang bansa. Dahil sipag at tiyaga ang iyong ipinapakita para umunlad ang iyong pamilya. Kaya sa mga kadama natin dyan, nagtatrabaho sa ibang bansa, proud of you guys. Be proud of yourself. Nasa abroad ka man o nasa Pinas, kung mag-isa ka lang nagtatrabaho, mahirap talaga ang pag-asenso. Kung may katuwang sa mga pasanin, magiging magaan ang mga dalahin. May mga taong sa bigat ng responsibilidad, kung magtrabaho ay sagad. Maaring wala kang naririnig mula sa kanila, pero hindi ibig sabihin ay laging okay siya. Maraming nagtitiis na lang dahil wala namang ibang aasahan. Hindi dahil walang luha ay hindi umiiyak. At maraming nahihirapan na rin, hindi lang makuhang dumaing. Dito, tapos sa baba na ako linis. Tapos yun sa itaas, nandun yung lahat ng salabahan ko, nandun yung room ko. Kaya work na. Work na ako mga hindi na ako nagamit ng bastong para hindi maingay, hindi magising yung bata. Yan, kasi may pasok sila lahat. Kami lang dalawa ng bata, inaiwan natin. Tapos next year, na to siya eh. Mapapasok na din to siya kasi 4 years old na siya next year. Sabay mo na sa papay. Mahirap man buhay sa ibang bansa. Madalas kuya, talamang sikmura. Iniinom ang sariling luha. Dahil namimiss ang pamilya. Kahit mahirap ang buhay dito sa ibang bansa, kamay puro kalyo at katawan na aabuso. Kahit may sakit, puyat at pagod, tuloy ang trabaho. Para sa pamilya, titiisin ko. OFW, talagang kaawa-awa. Araw-gabi kumakayod, halos walang pahinga. Kahit mahirap, tuloy pa rin ang pangarap. O Diyos Ama, gabayan mo kami, huwag hayaang mapahama. Sa mga anak po ng mga OFW, wag na wag mo sisisihin si nanay mo o si tatay mo. Bakit parang kulang siya ng oras sa'yo? Yung bahay. Alam mo ba kaya siya kulang ng oras sa'yo? Para yung bawat oras ng pagkain mo, may kakainin ka. Alam mo ba bakit kulang siya ng oras? Para yung oras, sa bawat oras na mag-aaral ka, may pang-aral ka. At alam mo ba bakit kulang sila ng oras sa'yo? Para yung oras, sa bawat oras na uuwi ka, may bahay ka na uuwian. At doon sa mga anak na nagtatanong, bakit ibang bata ang inaalagaan ng nanay ko? Tandaan mo, habang ibang bata ang hawak ng nanay mo, sa puso niya ikaw pa rin naman yung naroroon. Sa mga bata na nagtatanong, sa mga anak na nagtatanong, bakit ibang bata ang inaaruga ng nanay ko? Alam mo ba na habang ibang bata ang inaaruga niya, sa puso niya, ikaw pa rin yung naroroon. Kaya pahalagahan mo bawat sakripisyo ng magulang mo. OFW rin ba? Ibig
ibig sabihin pala, isa ka rin magaling na artista. Yung laring ng ngiti sa harap ng kamera. Dahil mas pinipili mong mukhang maging masaya, parang pamilya mo sa Pilipinas na hindi mag-alala. God bless you, kabayan. Laban lang. Naaalala nyo lang ba ako kapag kailangan nyo ng pera? Masisisi nyo ba ako kung yan ang naiisip ko? Narito yung mga dahilan, isa-isahin ko. Bihira kayong mga musta. Naaalala nyo lang ako kapag hihingi kayo ng pera. Ang haba ng mga messages nyo kapag meron kayong kailangan. Pero kapag nakapagpadala na ako, walang thank you man lang. Kapag magvi-video call ako, it's either mahina ang signal o kaya malolobat. Ewan ko nga ba, parang ayaw nyo ako kausap. Kapag special occasions, bihira kayong makaalala. Babati lang kayo kapag ako ang nauna. Matibay ang aking loob at mahaba ang aking pasensya. Dumarating lang talaga yung time na parang hindi ko na kaya. Hindi ako nagagalit pero oo, nagtatampo. Sana'y maramdaman ko rin na may halaga ako sa inyo.